Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Aquarius, we have reflection. So, now is the time, Aquarius, for you to do some kind of reflection. Maaari, no, na you need to ground yourself, no? At yung reflection, yung pagpapahinga, pag-introspection, isa yan sa mga makakatulong sa iyo to ground yourself. O pwedeng ano kasi back down, maaring clouded isip ninyo. Kaya kailangan ninyo na gawin ito para makatulong na mag-ground ninyong muli ang inyong sarili so that you can get back to focus, you can get back to your center. Okay? So, what else? We have motivation, so which is really beautiful kasi you will be highly motivated siguro around this time. Maaaring sa ngayon mas kumbaga magiging masipag ka, na mag-action sa kung ano man ang mga bagay na gusto mong gawin, mga pinapangarap mo, mga bagay-bagay or mga sitwasyon, no, na gusto mong ma-experience. So, you will be highly motivated sa ngayon to work on it. No? So, good for you. So, we have the last quarter release. Ayan. So, time to release. No? Kaya, makakatulong talaga sa inyo kapag kayo ay nag-reflection, nag-introspection. Kasi, that is the time, no, na mabilis ninyong ma-figure out what are the things, no, that you need to release from your life. What are the things that you need to let go? Anong mga dapat na i-keep ninyo sa sarili ninyo at ano yung mga dapat na i-purge na, no? So this is good kasi kapag nagla-let go tayo, kapag tayo nagre-release ng something or someone sa buhay natin, so we are making room sa sarili natin. Meron tayong bakanteng space para makapag-welcome naman tayo ng bago, no? Bago na mas positibo, kumbaga, yung energy na hatid sa inyo. Okay? Kaya good luck sa iyo dyan. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? So, exposed and revealed. Ayan. At yan ang mangyayari sa inyo when you do that reflection and introspection. There are things now that will be revealed to you by the divine. There are things that you will realize, no, na ngayon nyo lang may isip or ngayon lang papasok sa isip mo. And kaya marami dito ang pakinabang ninyo, marami ang benefit, no, ng pagre-reflect. Kaya it feels like to me na this is the perfect time, no? Lalo-lalo na kung feeling down kayo, lalo-lalo na kung meron kayong sitwasyon na siguro nalalabuan ka, 'di ba? You can't make a decision, yung gano'n. You can't have that clear direction of where you're heading. This is the perfect time for you to do that reflection. Kasi marami kang malalaman, marami kang madidiscover sa sarili mo, and yung guidance ng universe, no? Diyan normally pumapasok, no, sa ating intuition when we are quiet, no? When we are quieting our mind. So, what else? We have birds of a feather. O pwedeng meron ditong collaboration, meron ditong mga partnerships, meron ditong mga pagtutulungan na mangyayari. O pwedeng sa kung ano man ang bagay, no, na gagawin mo rito, ano man ang project mo, or ano man yung endeavor na gusto mong simulan, hindi ka lang dyan mag-isa. No? Hindi ka lang dyan mag-isa. There could be other people na makakatulong sa'yo. Maaaring kung kunyari, gusto mo magnegosyo, so baka meron kang mga makakapartner dyan sa business mo. Kung sa trabaho naman, 'di ba, maaaring sa task at hand na binigay sa'yo, maaari din na meron kang mga makakasama
may mga other coworkers ka, no, na makakapartner mo sa project na yan, ano, at yun ang mga makakatulong mo, yung gano'n. And feeling ko din dito, ang iba sa inyo, maybe you are also meeting your soul tribe, 'di ba? Baka meron ditong pagkakataon na makilala mo na yung soulmate mo at yung soulmate naman, hindi lang yan limited to magiging karelasyon mo romantically, no? Hindi lang gano'n. Sometimes yung soulmate natin yun yung best friend natin or yung magulang natin or kaibigan natin or I mean, yeah, kaibigan or kapatid, no? So, in this case, baka, you know, baka ang makilala mo dito could be magiging kaibigan mo. No, yun ang napipick up ko diyan. So, what else? We have let it go. Ayan, release, let it go. So, Aquarius, siguro marami ka nang dapat na i-let go. Marami ka na sa buhay mo na dapat na ma-realize mo na sa ngayon na it's about time na para putulin mo na yung connection mo dito, no? Whether that is mga bagay, baka marami ka ng gamit, no, na hindi mo na nagagamit, nakatambak na lang. So, nagha-harbor lang yan ng negative energy sa bahay nyo, sa paligid mo, 'di ba? Sa opisina mo or sa kwarto mo, yung gano'n, no? So, it could be bagay, it could be tao, it could be a situation na maaring sobra ka ng nai-stress diyan sa sitwasyon, sobra ka ng napapagod diyan sa sitwasyon. So, it's about time na for you to decide, no, 'di ba, na i-let go mo na 'yan. Kasi hindi na nakakatulong sa'yo, hindi na nakakapagpagaan ng pakiramdam mo or hindi na nakakapagpagaan ng energy mo, 'di ba? So, it's about time na for you to release it. So, kung ano man ito, kayo lang ang tanging nakakaalam kung ano ang dapat na i-let go mo. Kaya nga maganda talaga if you can do some kind of reflection and introspection so that you'd be able to figure out, no, kung ano itong mga bagay, tao, or sitwasyon na dapat mo nang tanggalin sa buhay mo. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. So we have death energy. Alam mo, this is also transformation. This is also ending and beginning. Okay? And that resonates with release and letting go. Okay? Kasi si death energy, ibig sabihin nito, na may transition na mangyayari. Kasi meron kang mga tatapusin, no? This is about ending and beginning. And yung pag-release and letting go is also ano to, ending, 'di ba? You're putting an end to something. So malakas 'no, yung panawagan sa inyo sa ngayon ng spirit, paulit-ulit na sinasabi sa'yo, magkakaibang card decks but still the same 'no, yung message sa'yo na it's about time na to change the course of your life. It's about time na to transform your life, sa ngayon. So talagang siguro Aquarius, panahon na. Nabigyan mo 'to ng pansin, panahon na. Nabigyan mo 'to ng pagkakataon ng sarili mo na magkaroon ng fresh ano, kumbaga, breath of fresh air kumbaga, 'no? So, marami siguro dito ang dapat mong i-release paulit-ulit 'no, yung mensahe sa'yo of letting go. So, maybe seryosohin mo yung pagninilay-nilay at pagmumuni-muni. Examinin mo yung sarili mo, re-evaluate what is happening in your life para ma-figure out mo kung ano yung mga bagay, ano yung mga tao, sino yung mga tao or ano yung sitwasyon, no? Na parang stale energy na lang ang bigay sa'yo. 'Di ba? Yung kumbaga pampahirap na lang no sa buhay mo, 'di ba? It's about time na for you to sever your connection with this, alright? At saka, ito na, positive change, no? Ang nag-aantay sa'yo dito. Kaya, pagbutihin mong tignan, maigi, eksaminin mo ang sarili mo, evaluate, re-evaluate, no, your situation. At, pagdesisyonan mo, no, na baguhin na nga ang course of your life, alright? At tanggalin mo na kung ano man itong mga negative energy na lang ang hatid sa'yo, let them go. Don't give them room
in your life anymore. Okay? Kasi it doesn't deserve a room sa buhay natin kung mga negatibo na lang ang hatid ng mga ito sa atin. So we have Ten of Pentacles. Napakaganda nito. Ten of Pentacles is about material stability, financial stability, yung financial future ninyo dito, magiging sigurado na yung financial security and stability for the long term. Maaring ngayon, it's either nakapag-establish na kayo ng ganun, or maaaring you are going to start to lay a solid foundation sa ngayon on that area of life, no? But yes, there is wealth coming in, there is a financial gain, no, na dadating dito. Merong kaperahang papasok, no, at ito yung magdadala sa inyo ng kasaganaan sa pera. Kaya good luck sa iyo and congrats. Seven of Pentacles. Ayan, so merong nag-aantay sa iyo na tagumpay, no? But though it's still in the works, but yun, no, kumbaga there is guarantee already sa inyo dito na wag kang mag-alala, Aquarius. Maghintay-antay ka lang ng konting panahon and it will be ready. That success will be yours. That success, you will be able to claim that in God's perfect timing at hindi na yon matagal. Malapit na yon, no? So you just have to wait a little bit more time and maaari, no, na sa ngayon pagplanuhan mo na. 'Di ba? Kung ano man yung ine-expect mo dito na sitwasyon or resulta ng effort mo, magplano ka, no? Just in case eksakto, 'di ba, na gano'n ang ibigay sa'yo, ano ang gagawin mo? 'Di ba? How you're going to manage that kung ano man ang inaantay mo, 'di ba? Pagplanuhan mo na para maging ready ka kung ano na ang gagawin mo just in case, 'di ba, yun talaga ang ibigay sa'yo. But sometimes, 'di ba, dapat may plan A ka, may plan B, may plan C. Kasi sometimes yung minimithi natin, hindi yun ang binibigay sa atin. Pero even better than that. No? Kaya dapat maging ready ka rin, no? Na pupuwedeng hindi eksakto sa kung ano ang minimithi mo, ang ibibigay sa iyo ng universe, but expect that it is way better than that, no? Kaya dapat like kang ready for anything. Alright? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.